Ako, hindi po nakaporma ito hong dalawang miyembro ng Makabayan Bloc diyan po sa mababang kapulungan ng Kongreso sa pagharap po ni VP Sara Duterte na kung saan ay dininig yung panukalang budget para sa susunod na taon ng Office of the Vice President. Sa buong minorya po, yung minority bloc diyan po sa Kamara ay dalawa lang po ang nagpumilit na magtanong. At ito po ay sina ACA Teachers Party List Representative Antonio Tino at ganyan din si Kabataan Party List Rene Co na miyembro po ng Makabayan Bloc. Yung mga militante, progresibo at ano pa ba tawag sa kanila? Progresibo, militante, yung iba naman ang tawag sa kanila, yung komunista o makakaliwa. Pero mas maganda siguro tawagin natin progresibo. So, sa pagharap po ni VP Sara at pagdepensa sa kanyang budget, ay mukhang sa kauna-unang pagkakataon, no? At kumpara sa nakaraang taon, di ba? Hindi po ginamit yung salitang parliamentary courtesy. Pero ngayong 20th Congress ay yun na. Ay talagang sabi ho nila, bibigyan daw po ng kortesiya. Kasi ang Office of the President at Office of the Vice President hindi na dapat natanungin, mga kababayan. So dito ho ay tingnan ho natin. Dito natawa ako na pinapanood ko itong hearing. Ay parang ano pa, yung kinuyog ho ng dalawa. Si VP Sara pero hindi po nakaporma. At una nagtanong, ito pong si Party List Representative Antonio Tino, yung kanyang tinatanong, yung mga lumahong issue yung sa intelligence funds, na kung saan ay yun na nga ang laman ng impeachment, di ba? Articles of impeachment, na-impeach po dyan sa mababang kapulungan at dinala sa Senado, hindi po natuloy, pinigil po ng Supreme Court dahil sa sinasabi unconstitutional at ngayon po ay nakapending dyan po sa, sa Supreme Court. At tapos itong si Attorney Rene Co ay nagtanong kay VP Sara. Ito, panoorin nyo ito, maganda. At talagang pinatikman ni VP Sara Duterte. Alam mo, sa usapan budget, biglang naisip ako ni VP Sara. Ito, parang nasyak ho ito si Party List Representative Rene Co. Dahil sa tanong, ang tanong ho ni VP Sara, kung kamag-anak niya raw, ito pong si Zaldico. Kasi ko rin ang apelido. Pero parang naging literal po yung kanyang pagsagot at nilinaw niya na hindi niya raw kamag-anak. Ito, panoorin niyo ho mga kababayan. Maganda ho ito. At yung gustong gisahin sana ni Kabataan Party List Representative Rene Co. Ito pong si Vice Presidente Sara Duterte, pero biglang siningitan siya ng tanong natulala. Panoorin niyo ho mga kababayan, ito ating video at ito ay ating hinango mismo dyan po sa ginawang pagdinig ng House of Representatives, yung sa Committee on Appropriations. Pero bago ho natin i-play, ulitin ko lang ho, mag-subscribe na po kayo sa mga bago lang po sa ating channel at huwag pong kalimutan na i-like at i-share. Ito ho, panoorin po ninyo itong tagpo dyan po sa House of Representatives sa budget hearing sa tanggapan po ng Kamara at para ito yung pagdepensa ni VP Sara sa budget ho ng kanyang opisina, yung Office of the Vice President. Ito, panoorin po ninyo. Minority Leader Congresswoman Rene Co. Please go ahead. Good morning to the Vice President. Good morning to my colleagues. I'd like to take off po sa questioning na ni Representative Tino. Meron po kasing minention na list of destinations na tinake ni Vice President this year under Travel Authority. But we like to take note na in a press conference of the Office of the Vice President, meron pong security and staff na kasama si Vice President. So can we ask po, paano po pinopondohan yung pagpunta, flight and accommodations ng staff and security ng OVP? Madam Chair, may I be allowed to ask a question?
Depende sa nature, Madam Vice President. Yes. Magpinsan po ba si Congressman ko ngayon tsaka si Zaldico? Ano po yun? Gusto Mr. ko lang Chair, I can malaman. answer. Are they relatives, sir? Please answer, Congresswoman Rene. I have no familiar relation po to Zaldico or to Representative Zaldico or any of their relatives po. Thank you, Madam Chair. Ayan na. Yung bandang huli, parang natulala ako kasi umaarangkada na ho ng tanong si Congresswoman Rene Co. Dahil sa gusto niyang sundan yung mga tanong ho na kanyang kasama sa Makabayan Black. Ito pong si Congressman Natino ng ACT Teachers Party List. Pero, yun po. Biglang sumingit. Sabi ni BP Sara, Madam Chair, pwede magtanong. So, kamag-anak mo ba o pinsan mo ba si Zaldico? Parang hindi pa naintindihan O kamag-anak ba? So, sinabi ho ni Rene Co. Narinig yun naman So, hindi ho nakaporma. At sa nauna dyan ay nagtanong din itong si Congressman Tino kung ano-ano. At di ba yung sa intelligence plans, hindi na ho pwede pag-usapan, nakapending pa sa Supreme Court, di po ba? At yung tinanong din ho ni Congressman Tino ng ACT Teachers Party List o Makabayan Black ho, yun ay yung mga biyahe ho ni Vice Presidente. Nilinaw niya ho na walang gastos ang gobyerno sa kanyang biyahe. Wala ho, hindi niya i-charge sa Office of the Vice President. Bagamat, siyempre, yung kanyang mga security na sundalo at siyempre, minsan pag may event ay may sumasama taga OBP. So, yun lang ho. At wala hong walang gastos po ang gobyerno dito po sa ginagawang pagbabiyahe ng Vice Presidente. Ito, panoorin po ninyo. Ito hong sagot ni BP Sara Duterte dito po sa tanong tungkol po sa kanyang biyahe. First, if the committee would like to ask how the Commission on Audit conducts its audit, I request that all the questions be propounded during the hearing of the Commission on Audit. Second, the subject confidential funds is a matter in impeachment proceedings, which is archived, but there is a pending motion for reconsideration in the Supreme Court. I cannot discuss defense strategy. Number 3, I cannot discuss intelligence operations and cannot explain how intelligence operations are done without compromising national security. Thank you, Madam Chair. My next question. Congressman Tino, last question. Opo, last question. Please wind up. Opo. So, napabalita po, na mula July of last year hanggang sa kasalukuyan ay meron pong 13 trips ang Vice President overseas, So, mula po sa Germany, Japan, Hong Kong, Netherlands, Kuala Lumpur, Malaysia, Australia, South Korea, Kuwait, Paris, at several po sa Netherlands. Umaabot po sa at least 60 days po na on leave ang presidente at marami po pero hindi lahat ay sinasabing personal leave, So, sa mga trips po na ito, ilan po ang naging personal leave at ilan ang on-official duty at magkano po ang total na budget na ginastos ng Office of the Vice President para sa mga official leave at personal leave na nangyari. So Madam Chair, yes. Last question, Madam. Yes, yes. Madam Chair, may I ask what date do you want me to start with the destinations? July 2024.
Anong petsa daw yun? Mr. Chair, from July 2024, a personal trip to Germany. Okay. Then January 2025, July 24, we'll personal start. trip to Japan, and so on. Yes. We'll start with July 2024. So, number one, under the Civil Service Commission rules, there is no allotted leave for the President and Vice President. We cannot both file a leave. So the only thing that I need when I travel overseas is a travel authority from the Office of the President. All my travels were issued travel authority by the Office of the Vice President. And this implies that all these trips were approved by the Office of the Vice President. So, from July 2024, I went to Germany. In December 2024, I went to Denmark. In January 2025, I went to Japan. In the third and fourth week of January, I went back to Japan. In February of third week and last week of February, I went back to Japan. On March, I went to Hong Kong. On March, I went to the Netherlands. On May, I went to Qatar and the Netherlands. On June, I went to Vietnam, Cambodia, and Malaysia. On June, I went to Australia. On July, I went to the Netherlands and the Republic of Korea. And very recently, from August to September, I went to Kuwait, the Netherlands, France, and Belgium. And number 3, no public funds were used for all my travels. I did not charge representation. I did not charge tickets. I did not charge per dime for all my travels in the Office of the Vice President. So if you can see in the breakdown of the budget of travel for Office of the Vice President, you can see that there was a zero amount for the Vice President. Ayun ho. At naliwanagan din siguro si Congressman Tino kasi sinasabi baka puro nasa labas ka ng bansa at biyahe ng biyahe. Di ba? Kasi sa pangkaraniwang empleyado, meron pong 15 days na vacation leave at 15 days na sick leave, di po ba? Pero sa presidente at vice presidente, wala palang ganon. Nasa civil service law yan. So wala. Ang gagawin lang ho, nagpapaalam lang ang vice presidente sa Pangulo. Ito po sa pamamagitan, hihingi ng travel authority. Lahat po ng biyahe sa kanya, pirmado at aprobado ho . At nabigyan po ng travel authority. Ibig sabihin, may permiso yung kanyang paglabas. Di po ba? Ayun ho, talagang, marami nga ho ang nag-aabang dito ho sa kala natin talagang aatake at handa si BP Sara. Pero alam nyo ho, dito sa kortesiya, kung tutuusin, hindi niya na pwedeng, o kahit wag nang sagutin yan, kasi binigyan ho siya ng opsyon kung i-waive niya, kasi nagbibigay po ng parliamentary courtesy ang House of Representatives. Ngayon, kay BP Sara, pwede mong sagutin o hindi. I-waive mo yung privilege para sa parliamentary. O winave niya. Ang sabi ho ni BP Sara, hindi, i-waive ko. Magtanong sila. Biro nyo, ganun katapang ho si BP Sara Duterte. Di ba? At sabi ho niya ay hindi, tradisyon na, hindi. Sagutin niya. Actually, ang inaasahan nila, mas marami para ho mga tanong . Pero 2 issue lang po ang itinanong. So, yun ho. At bukod dyan, sabi po ni BP Sara, minabuti ko maging kalmado na lang kasi 81 anyos na yung chairman ng subcommittee. Yung si Congressman Pepito Alvarez. Kasi ito rin po ang magdedepensa sa floor, sa plenaryo. Okay.
So yan po, kumbayan, ang kabuuan at siguro nakita ho natin talagang, biruin mo, yung ibang mga head ng ahensya, di ba, pag-a-attend sa hearing, ang dami sa katerba yung mga staff. Talagang nasa likod lahat, di ba? Konting bulong, ganon. Kasi hingin ng dokumento. Ito si BP Sara, wala. Ni isa man, hindi ho nagsama. Kaya kita nyo ho yung pinaka-table, yung upuan ng, yung mayroon nung portion ho, bahagi na para po sa OBP, siya lang ho nakaupo. Blanco ho lahat. Talagang handa niyang ipagtanggol mag-isa. Ito hong pambansang budget o panukalang budget ng OBP. At hindi niya kailangan ng katuwang. Kasi na-promo na roho yung iba pang mga kasama niya sa OBP. Yung mga nakaraan taon, di ba? May mga na-hospital pa. Kaya talagang dito ho makikita niyo ho kung gaano katatag. At ito yung mga, ito sabihin natin, ito po yung mga kalidad na pwedeng leader ho talaga, no? Ng ating bansa. Okay, so kayo ho, ulitin ko ho, subscribe na po sa mga bago na po sa ating channel at magbigay ho kayo ng komentaryo dito po sa ating pinag-usapan. Okay, muli, maraming salamat. Ako po si Ka Eli. Magandang araw po sa ating lahat.